Mikas Kabanata 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Mikas na isang taga-Morset. Noong panahon ng paghahari sa Juda ni Haring Jotham, Haring Ahaz, at Haring Hezekias, sinabi sa kanya ni Yahweh ang mga pahayag tungkol sa Samaria at sa Jerusalem. Pagdadalamati para sa Samaria at sa Jerusalem. Pakinggan ninyo ito, mga bansa, kayong lahat na naninirahan sa buong daigdig. Ang pahayag ng Panginoong Yahweh laban sa inyo ay pakinggan. Siya'y nagsasalita buhat sa kanyang banal na templo. Lalabas si Yahweh mula sa kanyang dakong banal. Bibab at maglalakad sa mga sagradong bundok. Sa sandaling yapakan niya ang mga bundok. Ang mga ito'y matutunaw, at ang mga libis ay mabibiyak na gaya ng kandilang nadarang sa init ng apoy. Gaya ng tubig na agos mula sa burol. Ang lahat ng ito'y magaganap dahil sa pagsuwi ng lahi ni Jacob. Dahil sa mga kasalanan ng sambahayan ni Israel. Sino ang dapat sisihin sa paghihimagsik ng Israel? Walang iba kundi ang Samaria. Sino ang samamba sa mga Diyos-Diyosan? Walang iba kundi ang mga taga-Jerusalem. Kaya't sinabi ni Yahweh, jijibain ko ang Samaria at lubusang iguguho, hanggang siya'y maging isang banta ng lupa. Naangkop lamang pagtaniman ng ubas. Paguguhuran ko papunta sa libis ang kanyang mga bato, at wawasakin ko ang kanyang mga pundasyon. Madudurog ang lahat ng imahen doon. Masusunog ang lahat ng ibinabayad ng mga sumasamba roon. At ang mga Diyos-Diyosan doon ay mawawasak. Sapagkat ang mga ito'y bayad sa mga upahang babae ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't iyon ay tatangayin ng kanilang mga kaaway. Dahil dito'y mamimagata ako at tatangis. Lalakad akong hubad at nakayapak. Mananaghoy akong gaya ng mga asong gubat. At mananangis na tulad ng mga kwago. Sapagkat ang sugat ng Samaria ay hindi nagagaling. Ito rin ay kakalat sa buong Juda. Papasok sa pinto ng Jerusalem. Natirahan ng aking bayang pinili. Ang pagpasok ng mga kaaway sa Jerusalem. Huwag ninyong ibalita sagad ang ating pagkatalo. Huwag ninyong ipapakita sa kanya ang inyong pagtangis. Sa bayan ng Afra kayo maglupasay. Mga taga-Sephir, magpabihag kayo. At hayaan ninyong kayo'y itapong nakahubad. At kaiya-hiya ang kalagayan. Mga taga-Zanan, huwag kayong umalis sa inyong lungsod. Sa pamimighati ng Beth Ezel, malalaman ninyong hindi na ito maaaring pagkanlungan. Ang mga taga-Meret ay nababalisang hinihintay ang saklolo. Sapagkat malapit na sa Jerusalem ang kapahamakang ipinadala ni Yahweh. Kayong mga taga-Lakwas, ay sengko ninyo sa mga karwahe ang mabibilis na kabayo. Sapagkat tinularan ninyo ang mga kasalanan ng Israel. At kayo ang nag-akay upang magkasala ang Jerusalem. At ngayon, mga taga-Juda, magpaalam na kayo. Sa bayan ng Morset Gat, walang maaasahang tulong ang mga hari ng Israel. Mula sa bayan ng Akzib, mga taga-Maresa, ipapasakop kayo ni Yahweh sa inyong kaaway. Ang mga pinuno ng Israel ay tatakas, at magtatayo sa yungib ng Adullam. Mga taga-Juda, gupitan ninyo ang inyong buhok, bilang pagluluksa sa mga anak ninyong minamahal. Ahitan ninyo ang inyong mga ulo gaya ng mga agila, sapagkat ang mga anak ninyo'y inagaw at dinalang bihag.